Let's give all the best worship at pag-glorify sa ating Panginoon. Kaya ngayon po umaga, whatever na pinagdaraanan po natin or state kalagayan ng ating mga puso, nawa, let's give the best offering ng pagsamba sa ating Panginoon. And let's sing this song ng buong puso. And let's use this song bilang personal na awitin natin para sa ating Panginoon sapagkat siya lamang ang ating kailangan. Hallelujah! Let's offer a song sa ating Panginoon. Sa pagdahak sa landas ng buhay, isa'y madilim at wala ng kulay. Puso't isip ko'y kulong-kulong. Hindi alam kung saan tutungo. Narito ako, Panginoon. Lumalapit sa'yo, nagsusumamo. Salamat at ako'y natagpuan. Jesus na buhay ko. Ikaw lamang ang kailangan. Ikaw lamang ang sandigan. Kapayapaan dulot mo sa buhay ko'y anong saya. Ikaw lamang ang kailangan. Ikaw lamang ang sandigan. Wala nang hahanapin pa kundi ikaw lamang. Narito ako, Panginoon. Lumalapit sa'yo, nagsusumamo. Salamat at ako'y natagpuan. Jesus ang buhay ko. Ikaw lamang, ikaw lamang, ikaw lamang, ikaw lamang sandigan. Kapayapaan dulot mo sa buhay ko'y anong saya. Ikaw lamang, ikaw lamang, ikaw lamang ang sandigan. Wala nang hahanapin pa kundi ikaw lamang. Ikaw lamang, ikaw lamang.
Salamat, Panginoon, patuloy mo kami samahan sa aming kalagitnaan mula simula hanggang matapos. Samahan kami ng Santong Espiritong Banal. Ikaw ang magbibigay. Buksan mo ang aming kaisipan, ang aming karunungan upang maunawaan anuman ang first revelation sa umagang ito. Patuloy tinatas din namin ang maghahayag na iyong banal na salita na Sister Maria Bilangel. Patuloy mo siyang samahan, itago sa iyong krus, anuman ang first revelation mo sa umagang ito. Tunay na ikaw magsasalita sa pamamagitan niya. Kaya salamat, Panginoon. Balutan mo ng iyong mga pangyayang dugo ang iyong gawain ito at patuloy na tinakasout namin ang mga gawa ng kaaway sa aming paligid, maging sa aming kalagitnaan, out in Jesus' name, in Jesus' name. Sapagkat ang gawain ito ay pinagtatagumpay mula simula hanggang matapos. Salamat, Panginoon, at muli sa iyo namin ibinabalik ang matas na papuri, pagdakilan pa sa salamat sa tanging pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. 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 Ngayon pong umaga, hindi handang ang bilang natin upang tayo ay magalak at magdiwang sa presensya ng ating Panginoon. Amen po ba? Patuloy po natin uwitin ang ating Panginoon sapagkat siya'y karapat-dapat. Hallelujah! Palakpak po natin ang ating kamay. Ikaw ang pasimula at lakas, ang Diyos na umibig
Sa oras na ito, bago po ako patuloy na magbahagi ng ating pag-aaralan ngayong umaga, inaanyahan ko po ang lahat na tumayo bilang paggalang po sa pagbasa ng salita ng Diyos. At ang babasahin po natin mga talata ay makikita po natin sa unang hari, chapter 19, verses 1 hanggang 8. Sinabi ni Haring Ahab sa kanyang asawang si Jezebel ang lahat ng ginawa ni Elias at kung paano pinatay ni Elias ang lahat ng mga propeta ni Baal. Kaya't nagpadala si Jezebel ng isang sugo upang sabihin kay Elias, "Patayin sana ako ng mga Diyos kung hindi ko gagawin sa iyo sa ganito ring oras ang ginawa mo sa mga propeta." Natakot si Elias na mamatay, kaya't umalis siya at nagpunta sa Beersheba, sa lupain ng Juda, kasama ang kanyang utusan. Iniwan niya roon ang kanyang utusan at mag-isang pumunta sa ilang. Pagkatapos ng maghapong paglalakad, ay naupo siya sa lilim ng isang puno at nanalangin ng ganito, "Yahweh, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na. Mabuti pa pong mamatay na ako." Pagkatapos, nahiga siya at nakatulog. Ngunit dumating ang isang anghel. Kinalabit siya nito at ang sabi, "Gising na at kumain ka." Nang siya'y lumingon, nakita niya sa may ulunan ng isang tinapay na niluto sa ibabaw ng mainit na bato at tubig sa isang lalagyan. Kumain nga siya at uminom, pagkatapos ay nahiga muli. Ngunit bumalik ang anghel ni Yahweh. Ginising siya muli at sinabi, "Bumangon ka at kumain. Napakahaba pa ng lalakarin mo." Kumain nga siya muli at uminom. At ang pagkain ngayon nagbigay sa kanya ng sapat na lakas upang maglakbay ng 40 araw at 40 gabi hanggang sa Sinai, ang bundok ng Diyos. Sa oras pang ito, minsan pa po tayong manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, lubos po kaming nagpapasalamat sa umagang ito na kami ay narito, ligtas at payapa. Humingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan at sa akin pong pagbabahagi ng iyong salita, ikaw nga po ang manguna sa akin. Langisan mo po ang aking labi at hayaan niyo po na maipahayag ko ang iyong salita gaya po ng nararapat, walang labis at walang kulang. Gayon din po sa mga makikinig nito, kayo po ang magbukas ng kanilang mga puso at isipan at hayaan niyo po ng iyong salita ay manahan po sa kanila at ito po ay pagbulay-bulayan nila at ipamuhay po nila. Maraming pong salamat sa inyo po namin pinagkakatiwala ang lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po makaupo ang lahat. Ayan po, nabasa po natin kanina ang patungkol sa buhay ni Elias. Ayan po, no? So tayo, marahil, marami dito ang nakinig o napakinggan na yung patungkol kay Elias. Sino po dito ang nakakilala kay Elias? Hindi po yung sa Black Rider, ha? Ayan po. Sino po dito ang nakakilala kay Elias sa Biblia? So, ilan lang po ang nakakilala. Sino po rito sa ating kalagitnaan ang tulad ni Elias na minsan ang nagsabi sa Panginoon? Ano pong sabi niya dito sa verse 4? Makisuyo po ako sa verse 4. Ang sabi niya po dito, "Panginoon, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na.
mabuti pa pong mamatay na ako. Sino po sa atin sa oras na ito ang minsan ang nagsabi sa kanyang sarili, Panginoon, kunin niyo na po ako. Iba po yung kukunin natin yung sarili nating buhay, ha? Iba po yung sinasabi nating suicide. So, hindi po natin yung in-encourage. Pero dito po si Elias, ang sinasabi niya, ang Diyos ang kukuha ng kanyang buhay. So, sino po nakaranas na po dito ng ganon? Sumuko na sa Panginoon, Panginoon, kunin mo na po ako, hirap na. Meron po ba? Sa buhay po natin, hindi po natin may kakaila na minsan dumarating tayo sa punto na para bang ayaw na nating mabuhay dahil sa hirap na ating pinagdadaanan. Tama po ba? Amen. Ang pag-aaralan po natin sa umagang ito, isa sa mga napakahalagang usapin sa ating panahon. Bata, matanda, lalaki, babae, mayaman, mahirap, nakakaranas po nito. Ito po yung tinatawag po nating depression. At isa sa mga katotohanan na makikita natin sa mga talatang ito na ating binasa ay no one is exempted. Lahat po tayo ay maaaring makaranas nito pagdating sa ganitong kalagayan. Lahat tayo ay maaaring makaranas nito, maging ang isa sa pinakamatapang na lingkod ng Diyos tulad ni Elias. Alam niyo po ba si Elias ay isang matapang na lingkod ng Diyos? At mamaya ikukwento ko po bakit siya matapang. At bigla na lang, sa susunod na kabanata, hiniling niya sa Diyos, kunin mo na po ako, Panginoon. Kaya nga sa panahong tayo ay nasa pinakamababang sitwasyon ng ating buhay, ano ang dapat nating gawin? Paano tayo magkakaroon ng pag-asa? Paano natin malalagpasan ang ganitong kalagayan? Kaya nga po ang pamagat ng ating pag-aaralan ngayon, pakibasa nga po sabay-sabay. Gusto nyo rin po bang maranasan ang Diyos ng pag-asa? Ngunit bago po ang lahat, sino nga ba si Elias? At ano ang dahilan? Bakit humantong siya sa punto na gusto na niyang kunin ang kanyang buhay? Upang lubos po natin itong maunawaan, atin pong pag-aralan ngayon kung sino po ba si Elias. Ayan. Sino po ba si Elias? Si Elias po ay isang propetang taga-Tisbe. So ito po ay mabasa po natin sa unang hari, chapter 17. At ang ibig sabihin po ng kanyang pangalan ay ang Diyos ay ang Panginoon. Sabihin nga po natin, ang Diyos ay ang kanyang Panginoon o ang Diyos ay ang Panginoon. Si Elias po ay inutusan ni Yahweh na harapin si Haring Ahab o yung kasalukuyang hari ng Israel at ang mga propeta ni Baal sa bundok ng Carmel. So ito po yung mga talata bago po yung pag-aaralan nating verse ngayon. So sa unang hari, chapter 18, doon naganap yung makasaysayang pagpapababa ng apoy ni Yahweh sa bundok ng Carmel. Kung maalala natin ang kwento sa bundok ng Carmel, ito ang lugar kung saan hinamo ni Elias si Ahab at ang mga propeta ni Baal upang patunayan kung sino ang tunay na Diyos. Si Baal ba o si Yahweh? Dapat po nating malaman na nung panahon po ni Elias, iilan na lamang ang sumasamba sa tunay na Diyos. At karamihan po sa kanyang mga kababayan ay sumasamba po sa mga Diyos-Diyosan. Alam naman po natin sa 10 utos, anong sabi ng Diyos? Huwag kang sasamba sa mga Diyos-Diyosan sapagkat ako ay Diyos na mapanibubuin. Iisa lamang ang Diyos at iisa lamang ang dapat sambahin. At nung panahon iyon, ang mga tao ay naligaw ng landas. Hindi na sila sumasamba sa tunay na Diyos, kundi sa mga peking Diyos na hindi naman sila matulungan. Kung maaalala niyo po noon, nanalangin si Elias na huwag umulan. Nagkaroon din ng El Nino, tagtuyot, parang sa atin. 3 taong hindi umulan. Pero, nanalangin si Elias na hindi umulan 3 taon at hindi nga umulan. Bakit? At yung mga propeta ni Baal ay nananalangin sa kanilang Diyos kahit isang araw hindi umulan.
ulan sa pananalangin ng mga propeta ni Baal. Pero si Elias, isang beses lang siyang nanalangin na paulanin mo ulit, Panginoon, nangyari. Basahin po natin yung unang hari, chapter 18, verse 23 hanggang 24. Magdala kayo rito ng 2 toro. Hayaan ninyo ang isa sa mga ito ay patayin ng mga propeta ni Baal at pagkatapos ay katayin at ilagay sa ibabaw ng mga kahoy. Huwag ninyong sisindihan. Gayon din naman ang gagawin ko sa isa pang toro. Pagkatapos, tawagin ninyo ang inyong Diyos at tatawagin ko naman si Yahweh, ang Diyos na tumugon sa pamamagitan ng apoy, ang siyang tunay na Diyos. Makikita po natin sa larawan, ito po yung pangyayari sa bundok ng Carmel. So, sa paligsahang ito, si Yahweh ang nagpababa ng apoy upang tupukin ang handog ni Elias, hindi ang Diyos-Diyosa ni Haring Ahab na si Baal. Alam niyo po ba yung kwentong ito, kung babasahin natin dun sa Kabanata 18, yung mga propeta ni Baal na 400, ilang oras silang sinugatan ng sarili, kumanta, sumayaw, kung ano-anong paghahandog ang kanilang ginagawa, pero maliit na apoy, hindi nagkaroon habang sila ay nananalangin sa kanilang Diyos. Pero nung si Elias, siya na yung maghahandog. Binasa niya pa yung buong altar ng tubig. Ilang beses niyang binasa? 12 beses na binasa niya, kung tama po ako, no? Babasahin lang po natin para po masigurado po tayo. Dito po pala ay 3 beses nga nilang binuhusan ang handog hanggang sa umagos ang tubig sa paligid ng altar at umapaw sa kanal. Yung 12 po pala ay yung batong nilagay niya doon sa altar, ngunit 3 beses niya po itong binasa. Ayan. At sa tingin po ninyo, pagbasa po ba yung altar, aapoy po iyon. Imposible pong mangyari yon. Naalala ko po, nung nagkaroon po ng sunog sa amin, yung papa ko, binigyan siya ng Diyos ng tapang. Kasi nung time na yon, sa pader namin, pag ano na yung apoy, patawid na sa bahay namin. At namamangha ako sa Panginoon kasi binigyan ng Diyos ng tapang yung papa ko. Yung 1 drum naming tubig, ang ginawa, binuhusan yung pader. Kaya yung apoy, imbis na tatawid siya, hindi siya makatawid kasi basa. Kaya doon ko napatunayan talaga na mahalagang pag may sunog, babasain mo yung pader. Kasi hindi agad papasok yung apoy kasi nga basa. So, ganun din yung nangyari kay Elias. Hindi tuyo yung altar, kundi ito po ay basa. At sa panalangin po ni Elias, sandali lang siya nanalangin. Bumaba po yung apoy mula sa langit at natupok ang mga handog na inalay niya para kay Yahweh. Napakaganda po ng istorya. Amen po ba? Sana po, dito na nagtatapos yung kwento ni Elias eh. Kaso may verse 19 o may chapter 19. Sana ay dito na nagtatapos ang magandang kwento ng tagumpay ni Elias. Ngunit kung babasahin po natin sa kasunod na kabanata sa chapter 19, ang matagumpay na si Elias ay natakot at pinanghinaan ng loob dahil sa banta sa kanya ni Reyna Jezebel. Mula doon sa pagiging matapang, sa isang iglap, sa isang salita ng Reyna na papatayin kita, natakot siya. Diba? Nawala yung tapang niya. Tandaan po natin, hindi dahil matagumpay tayo ngayon, ay lagi na tayong magiging mga tagumpay sa mga susunod na panahon. So, past victories will not always guarantee future victories. Tandaan natin, hindi dahil matagumpay tayo ngayon ay nangangahulugan ng lagi tayong matagumpay sa buhay. Gaya ng isang gulong, may mga panahon na nasa itaas tayo at minsan naman may mga panahon tayo ay nasa ibaba. Bakit nga ba natakot at pinanghinaan ng loob si Elias nang marinig niya ang banta sa kanya
ni Jezebel. Diba ang tapang niya? Ilan yung tinalo ng mga propeta? 400. Si Jezebel, 1 lang. Pero yung takot niya, gano'n na lamang. Isa po sa mga dahilan ay Elijah's expectations turn to disappointment. Yung meron siyang inaasahan meron siyang kine-expect, pero hindi nangyari. Marahil madalas natin marinig yung mga salitang expectation versus reality. Meron tayong inaasahan. Parang pag umorder ka sa Shopee, ang ganda-ganda ng picture. Pero pag natanggap mo na, wala pala, no? No? Madidisappoint ka, madidismaya ka. O kaya naman, sa mga umiibig, umasa, pero nasaktan, pinaasa ka. Pero friendzone lang pala, no? Ganito ang niramdaman ni Elias pagkababa niya sa bundok ng Carmel. Mula doon sa kamangha-manghang pagbaba ng apoy ni Yahweh, mula sa langit, si Elias ay lubang umasa na si Aring Ahab ay magkakaroon ng pagbabago. Yun po yung inaasahan ni Elias. Na kapag nagpakita ng kapangyarihan si Yahweh, nakita ng dalawang mata ni Ahab kung gaano makapangyarihan si Yahweh, pati yung mga propeta. Pero meron bang pagbabago na nangyari kay Aring Ahab? Umasa si Elias, nakikilala na ni Haring Ahab ang tunay na Diyos. Ngunit hindi ganito ang nangyari. Kabaliktaran pa sa kanyang inaasahan. Umaasa si Elias na ang Diyos, dahil sa ginawa niyang pagtatagumpay doon sa bundok ng Carmel, magkakaroon ng revival. Elijah was expecting a revival. Gusto niya na yung bansang Israel, mula sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, ay magkakaroon ng pagsamba sa tunay na Diyos, kasama na po doon si Haring Ahab. Sa halip na mapukaw ang puso ni Haring Ahab sa nakita niyang kapangyarihan ni Yahweh, lalo pa niyang pinagmatigas ang kanyang puso. Imbis na ibalita ni Ahab kay Reyna Jezebel kung gaano kadakila si Yahweh lamang ang tunay na Diyos at dapat sambahin, ang sinabi ni Ahab ay ang mga ginawa ni Elias sa kanyang propeta na lalong nagpagalit kay Reyna Jezebel. Mababasa po natin ito sa unang hari, chapter 19, verse 1. Sinabi ni Haring Ahab sa kanyang asawa si Jezebel ang lahat ng ginawa ni Elias at kung paano pinatay ni Elias ang lahat ng mga propeta ni Baal. Sa loob po ng kwartong ito, maaaring may mga taong tulad ni Ahab. Marami ng kamangha-mangha at mabubuting bagay ang ginawa ng Diyos sa inyong buhay. Ngunit hanggang ngayon, pinagmamatigas mo pa rin ang iyong puso at nananatili ka pa rin sa iyong kasalanan. Marahil po sa oras na ito, nangungusap ang Diyos. Baka meron pa tayong kasalanan na itinatago, nagmamatigas pa rin tayo sa Diyos gaya ni Ahab. Pero ang sabi ng Diyos, huwag mo nang pagmatigasin ang iyong puso. Imbis na magsisi ka sa iyong mga kasalanan, lalo mo pang isinusubsob ang iyong sarili sa pagkakasala at nandaramay ka pa ng iba upang magkasala rin. Tandaan natin na ang Diyos ay laging nangungusap sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga gawa at kanyang mga salita. Ang sabi po sa Hebreo chapter 3 verse 15, maaari po bang basahin po natin ng sabay-sabay? Ito nga ang sinasabi sa kasulatan. Kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso, tulad noong kayo'y maghimaksik sa Diyos. Alam niyo po ba na pag tayo ay patuloy na sinusuway ang Diyos, hindi natin siyang pinakikinggan, yung puso natin, imbis na lumambot, lalo itong nagkakaroon ng kalyo, nagiging matigas parang si Haring Ahab. Hindi niya na nakita kung sino ang Diyos sa kanyang buhay, kundi yung kasamaan na naghahari sa kanyang puso.
At dahil sa katigasan ng puso ni Ahab, gayon din ni Reyna Jezebel, lubos na nawala ng pag-asa si Elias na magkakaroon pa ng pagbabago at panunumbalik sa Diyos ang bansang Israel. Makikita rin natin dito ang pagbabago ng tuon ng isip ni Elias. Mula sa Diyos, siya nakatingin, napunta saan? Sa tao. Mula kay Yahweh, napunta kay Jezebel, sa pananakot ni Jezebel. Mas pinakinggan niya ang sinabi ng isang hamak na tao kaysa sa makapangyarihang Diyos na nagpakita sa kanya ng maraming kamangha-manghang bagay. Elijah turned his eyes on the threats of Jezebel instead of the greatness of God. Kung ating alalahanin, si Elias din ay isang mapanalangin tao. Halos lahat ng kanyang mga panalangin ay tinutugon ng Diyos. Kaya nga po nang sinabi ko kanina, sa chapter 17, sa unang pagpapakilala kay Elias, ano yung unang himalang ginawa niya? Nung nanalangin siya, huwag umulan sa loob ng 3 taon. Natupad po ba yun? Nangyari yun. Hindi umulan sa loob ng 3 taon. Bukod pa doon, pinakain siya ng Diyos sa pamamagitan ng uwak. Diba? Nabasa po natin kanina. Ano po ba ang karakter ng uwak? Mapagbigay po ba ang uwak? Hindi. Matakaw ang uwak. Makasarili. Pero yun ang ginamit ng Diyos para siya ay pakainin. Diba? At siya rin ay bumuhay ng patay. Bumuhay siya ng anak ng byuda at yung matapang niyang ginawa ay yung nagpababa po siya ng apoy mula sa langit. Ang sabi po sa Santiago chapter 5 verse 17 at 18, si Elias ay isang tao na tulad din natin. Nang mataimtim siyang nananalangin na huwag umulan, hindi nga umulan sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. At nang siya'y nanalangin para umulan, bumagsak nga ang ulan at namunga ang mga halaman. Kaya nga, nang hindi nangyari ang inaasahan ni Elias na pagtugon ng Diyos sa buhay ni Ahab, labis siyang nalungkot. Si Elias ay tulad din nating tao na may kahinaan at minsan ay bumabagsak din. Hindi masama na tayo ay umasa na maging maganda at maayos ang mga bagay. Kasalanan po ba na hilingin maging maayos ang mga bagay, maging maganda, magbago na ang mahal natin sa buhay, sila ay makakilala sa Panginoon? Hindi po. Ngunit, may mga bagay na hindi natin kontrol, kundi ang Diyos lamang po ang may kontrol. Ano po ba ang dapat na maging ugali natin kung sakaling hindi umayon sa atin ang ating inaasahan? Meron po ako 3 bagay na nais ibahagi sa atin sa buhay ni Elias. Ito po yung 3 R. So, ang unang R, ito po yung una nating dapat gawin. Ano po yung unang R? Run to God. Huwag tayong tumakbo, papalayo sa Diyos. Kung di tumakbo tayo sa Kanya, papalapit. Parang si Elias. Imbis na tumakbo, papalapit, siya ay tumakbo, papalayo sa Diyos. Sa unang hari, chapter 19, verse 3, natakot si Elias na mamatay, kaya't umalis siya at nagpunta sa Beersheba, sa lupain ng Juda, kasama ang kanyang utusan. Iniwan niya roon ang kanyang utusan, at mag-isang pumunta sa ilang. Pagkatapos ng maghapong paglalakad, ay naupo siya sa lilim ng isang puno at nanalangin ng ganito, Yahweh, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na. Mabuti pa pong mamatay na ako. Gaya ni Elias, sabihin po natin yung tunay na nararamdaman natin sa Diyos. Huwag po tayong mahiya na, Lord, hirap na ako. Lord, hindi ko na kaya. Parang gusto ko nang kunin mo na lang. Sapagkat po ang Diyos ay hindi katulad nating tao. Hindi po siya nabibigla
o nagsosorpresa kapag tayo ay nagkakaroon ng tinatawag na disappointments. Alam ng Diyos yung laman ng ating mga puso. Alam ng Diyos ang laman ng ating mga isip. Ang nais niya lamang ay lumapit tayo sa Kanya. Kung ano tayo, kung sino tayo, kung ano po yung ating nararamdaman. Ano po ba yung nararamdaman natin ngayon? Ikaw ba ay may dinaramdam? Malungkot? Masaya? Gaya ng sinasabi ng Santiago chapter 5 verse 13 at Matthew chapter 11 verse 28, may paghihirap ba ang sino man sa inyo? Ano pong dapat natin gawin? Manalangin siya. Nagagalak ba ang sino man? Umawit siya ng papuri sa Diyos. Sa Mateo chapter 11 verse 28, lumapit kayo sa akin. Sino po ang nag-anyaya? Ang Diyos. Lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin. Ano po ang ibibigay ng Diyos? Paghihirap din po ba? Hindi po. At kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Katulad ni Elias, marahil ay nakakaranas ka ng mga sintomas ng depression. Ayan. Sa panahon po natin ngayon, isa po itong malaking hamon. Isa po itong malaking issue na dapat po natin malaman sa ating sarili. Bagaya po ni Elias, nakakaranas tayo ng ganito, hindi po natin nalalaman. So ano po yung mga senyales ng isang tao ay nakakaranas ng tinatawag po nating depression? Una po, fearful. Takot. Una niyang nararamdaman ay takot. Nabasa natin po kanina yan sa verse 3. Want to be alone. Gusto mo pag-isa kung tutuusin, binigyan ng Diyos si Elias ng makakasama. Sino yung binigyan niya makakasama? Yung kanyang utusan. Pero nang ginawa niya, iniwan niya. Imbis na may makakasama sana siya, iniwan niya kasi gusto niyang mapag-isa. Hopelessness. Kawalan ng pag-asa. Loss of appetite, walang gana. Wala siyang ganang kumain, wala siyang ganang tumawag sa Diyos, wala siyang ganang maglingkod ulit sa Diyos, wala siyang interest, gusto niya lang mapag-isa. Ano pa? Yung feeling alone. Ikaw pa po yung want to be alone, gusto mapag-isa, at pakiramdam niya ay mag-isa na lang siya. Wala na nagmamahal sa kanya. Kawawa naman ako. Gaya ng lagi sinasabi ni Pastor. Kawawa naman ako. Ayan. Ito yung pakiramdam ni Elias. No? Feeling kawawa. Self-pity o burnout. Ayan. Sa ating paglilingkod sa Panginoon, maaari nating maranasan ito. Yung tinatawag na burnout. Yung gawa ka ng gawa, pero feeling mo ikaw na lang yung gumagawa. Feeling mo ay wala ka ng katulong, hindi ka tinutulungan. Feeling mo mag-isa ka na lang sa ministry. Diba? Napapagod ka na physically. Napapagod ka pa emotionally. Pero yun po lahat ay kasinungalingan ni Satanas. Para tayo ay lumayo sa Diyos. Pero hindi po ganoon yung nais ng Diyos sa ating mga buhay, no? Yung mga talata po nakita niyo yan, para mas lalo po nating maunawaan, hinihikayat ko po kayo na basahin niyo po minsan pa sa inyong bahay. Para po lubos po na maintindihan po natin yung nais po ng ating Panginoon. Kung tayo po ay nakakaranas po ng mga ganitong sintomas, meron po ba nga amin? Siguro marahil may isa-isa, dalawa-dalawa, pero sabi nga ng Panginoon kanina, tayo ay lumapit sa Kanya. May magandang balita ang ating Panginoon sa mga nakakaranas po ng lahat ng iyan. Ang Diyos ay lubos na nagmamalasakit at nag-aalala sa iyo. Pakisabi mo nga sa iyong katabi, ang Diyos ay lubos na nagmamalasakit at nag-aalala sa iyo. Ano na itong kailangan mong gawin? Naghihintay lang siya na tayo ay lumapit sa Kanya. Puro ka kasi self-pity, puro ka mukmok, imbis na kausapin mo ang Diyos. Di ba?
nagmumukmuk ka. Pero merong solusyon ng Diyos. Kausapin natin ng Diyos. Makikita natin sa verse 5 to 8 ang pagmamalasakit ng Diyos kay Elias. Ito po yung nababasa ko itong verse na to, yung puso ko ay labis na natutuwa sa Diyos, no? Kasi minsan ang iniisip ng ibang tao, ang Diyos ay Diyos na galit sa kasalanan. Yung puro parang negatibo na pagsumboy ka sa Diyos, paparusahan ka niya. Pero tingnan po natin dito, makikita natin kung gaano ang Diyos ay personal na nagmamalasakit sa bawat kalagayan natin, sa bawat nararamdaman natin. Pagkatapos, nahiga siya at nakatulog. Ngunit dumating ang isang anghel, kinalabit siya nito at ang sabi, gising na at kumain ka. Nang siya'y lumingon, nakita niya sa may ulunan ng isang tinapay. Usually si Elias, no? Ready na yung kanyang breakfast, no? Ready na agad yung pagkain niya. Serve pa ng angel. Nakita niya sa may ulunan ng isang tinapay na niluto sa ibabaw ng mainit na bato at tubig sa isang lalagyan. Kumain nga siya at uminom. Pagkatapos ay nahiga muli. Ngunit bumalik ang anghel ni Yahweh. Ginising siya muli at sinabi, bumangon ka at kumain. Napakahaba pa ng lalakarin mo. Kumain nga siyang muli at uminom, at ang pagkain iyo'y nagbigay sa kanya ng sapat na lakas upang maglakbay ng 40 araw at 40 gabi hanggang sa Sinai, ang bundok ng Diyos. Alam niyo po ba, minsan ang kailangan lang natin sa ating buhay upang maibsan ang ating labis na kalungkutan ay yung sapat na kain at pahinga. Minsan pag sobrang pagod ka na, burnout ka na, ito po madalas kong maranasan pag sa school, marami kaming mga ipapasang paperworks, marami kaming dapat i-accomplish na forms. Yung parang sa buong isang linggo, yung gusto mo lang matulog, gusto mo lang humiga, gusto mo lang kumain, di ba? Tapos parang nalulungkot ka na kailan ba ako magkakaroon ng relaxation? Parang ganun po yung naisip natin, no? Pero pag nakakaramdam na po tayo ay napapagod, nai-stress, baka subukan po natin, kumain tayo. I-treat natin yung sarili natin. Kasama yung mahal natin sa buhay, yung kaibigan natin, di ba? Dito practical eh. Practical yung ginawa ng Diyos. Pinakain niya si Elias. Biruin mo ba naman, mula sa Mount Carmel, na sobrang takot niya, sabi nung sa ibang pag-aaral, baka sobrang takot niya, tumakbo siya mula dun sa Mount Carmel at Beersheba. Sige nga, subukan mo lang, Mount Carmel hanggang Beersheba. Nung hinanap ko po kung ilang kilometro ang layo nun, 229 kilometers mula sa Mount Carmel papuntang Beersheba sa Judah. Ewan ko lang kung di ka mapakagod na pumunta doon. Nung panahon na yun, wala namang sasakyan si Elias. Naglalakad lang siya. O baka dahil sa sobrang niyang takot, baka tumakbo siya, no? Napagod siya. Nawalan siya ng lakas. Kaya, ang ginawa ng anghel ng Panginoon, binigyan siya ng pagkain, ng inumin at pinagpahinga. Subukan po natin ito. I-try natin. Mismo, sa Biblia sinabi ito. At alam ko na minsan, para lang mapawi yung ating pagod, magpahinga tayo. Pero wag naman habang buhay, no? Yung ano lang, tamang pahinga lang po, no? Para maibsan lang ang ating pagod. Pagkatapos kumain at magpahinga ni Elias at manumbalik anyang lakas, inutusan ni Yahweh si Elias na bumangon at maglakbay patungong bundok ng Sinai, ang bundok ng Diyos. Sapagkat alam ng Diyos, doing nothing only reinforces the depression. Ang isang tao kapag lalo siyang walang ginawa sa kanyang sarili para tulungan yung sarili niya na makaahon dun sa kalungkutan, lalo lang titindi yung depression. Yan. Lalo lang itong titindi. Pag hindi mo to inamin sa sarili mo, pag hindi mo ginawa to ng paraan, lalo lang titindi. Ako po personally, meron nakilala isang tao nag-undergo po siya ng depression. Akala ko noon, sabi-sabi lang yon, gawa-gawa lang na may namamatay sa depression.
o merong talagang yung kasi yung nagbe-breakdown, kasi yung kakilala ko po, sa sobrang stress niya, sa sobrang depressed niya, bigla na lang siyang nahimatay. At nung dinas sa ospital, ilang araw siya doon na parang comatose. Comatose po siya, no? So, hindi po pala talaga biro yung ganong kalagayan. Kasi nung una sabi ko, baka arte-arte lang yan. Kasi, di ba, balulungkot ka, tapos paano ka na magaganon ka na. Pero nung nakita ko mismo, sabi ko, hindi pala talaga siya biro, totoo. At kailangan po natin ito na aminin, hanggat maaari, gawa ng paraan, labanan, upang hindi tayo patuloy na manghina at higit sa lahat po, lumayo sa ating Panginoon. Kapag lalo nating nilugmok ang ating sarili at walang mabuting bagay na gagawin tayo, tiyak na lalong titindi ang ating depresyon. Kaya mainam na makahanap tayo ng mabuting bagay na ating gagawin. Ano yung mga mabuting bagay na ating gagawin? Siyempre yung tinuturo sa atin, magbasa tayo ng Biblia, manalangin tayo, makipag-fellowship po tayo, baka kailangan lang natin ng kausap, makisama tayo sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Sabi nga ng Biblia, as iron sharpens an iron. Ang bakal ay nagpapatalim sa kapwa bakal. Baka tayo ay magkaroon ng pagninos ulit ng ating pag-ibig o pagmamahal sa ating Panginoon. Meron po ako ditong mapa. Ayan. Ito po yung mapa kung saan naroon si Elias. Doon po sa Beersheba o sa English po Beersheba at napunta siya ng Sinai. Sabi po sa ating kwento kanina, ilang araw po nilakbayan ni Elias? 40 days and 40 nights. Pero po, pag inaral po natin yung lugar na yan, hindi po yan naabutin ng 40 days at 40 nights. 11 days lang kaya po yan. Puntahan, lakarin. Ngunit bakit niloob ng Diyos na maglakad si Elias ng 40 days and 40 nights sa bundok ng Sinai? Patingin niyo po kaya, bakit niloob ng Diyos? Kaya naman palang lakbay niya ng 11 days eh. O higit sa 10 araw. Bakit kaya 40 days and 40 nights pa niloob ng Diyos na makarating si Elias? Ngunit niloob ng Diyos na maglakbay si Elias ng 40 araw at 40 gabi ng Diyos sapagkat alam ng Diyos ang kanyang kalagayan, di ba? Nangihina siya physically, nangihina siya emotionally, the same time, spiritually. Nais niyang bigyan ito ng sapat na oras upang makapag-isip at makapagbulay-bulay sa Diyos. Ano nga pa ulit yung unang paraan upang maranasan natin yung pag-asa ng Diyos? Ano po yung unang paraan? Ayan. Run to God po Ibig sabihin nun, papalapit sa Diyos. Hindi papalayo sa Diyos. Gaya po ng paglayo sa kasalanan. Di ba po? Pag tayo po ay lumalayo sa kasalanan, ano pong solusyon? Lumapit tayo sa Diyos. Sapagkat, one step forward. Kapag tayo ay lumalapit sa Diyos, ano nangyayari sa kasalanan? Lumalayo, di ba? The same thing. Kapag tayo ay lumalapit sa kasalanan, ano nangyayari? Lumalayo naman tayo sa Diyos. Kaya, dapat tayo ay lumapit patakbo sa Diyos, no? Hindi papalayo. Ikalawang R. Remember God's faithfulness. Alalahanin po natin ang katapatan ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya po nang sinasabi ng unang hari, chapter 19, verse 18. Ngunit 7,000 sa Israel ang ililigtas ko, ang mga taong hindi lumuluhod kay Baal at hindi humahalik sa kanyang imahe. Akala ni Elias ay nag-iisang propeta na lamang siya sa Israel. Ngunit, alang-alang sa kalooban ng Diyos, ilan po ang tinara ng Diyos? 7,000. Yun po yung mahirap sa akala. Akala ko mag-isa na lang ako eh.
Akala ko wala na eh. Akala ko di mo na ako mahal eh. Pero mahalaga po, no? Na malaman natin yung katotohanan na ang Diyos ay nagtira pa po ng 7,000 na hindi sumasamba ni hindi lumuluhod sa imahe ni Baal. Alam niyo po ba kung ano ang antidote upang maalis ang ating mga negatibong kaisipan at damdamin? Ano po yung susi o yung antidote para yung ating negatibong kaisipan ay mawala o mapaglabanan po natin? So wala pong iba, kundi magkaroon po tayo ng tinatawag na pagbabago ng isipan. Sabi nga po ng Filipos chapter 4 verse 8, lagi ninyong isa-isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na banal, totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. So makisulit na lang po sa inyong mga Biblia, no? Sapagkat ang ating pong isipan ay isang battlefield. Yan yung unang tinitira ni Satanas. Diba? Bumulangan ka niya. Hindi ka naman mahal ng Diyos eh. Wala naman siyang pakialam sa'yo. Hindi mo kaya yan. Mahina ka. Diba? Ganun eh. Unang papasok yan sa isip. Kaya nga dapat itong isipan, ito po ay ating iniingatan, inaalagaan. Ano pong sabi ng Roma chapter 12? Baguhin na natin ang ating pag-iisip. Makisuyo nga po ako sa Roma chapter 12, verse 1 hanggang 2. Ano pong sabi sa Roma chapter 12, verses 1 at 2? Basahin ko po. Basahin ko na lang po dito sa Biblia. Sabi po dito, sa verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban niya. Ba? Yung perfect, pleasing na kalooban po ng Diyos sa ating mga buhay. Halimbawa po, meron po akong ginawang chart. So, ano ba ang resulta ng negatibong pag-iisip? So, simulan po natin So, meron po akong hinandang chart. Tingnan po natin. Ayan. So, abang hintay po natin, no? So, ano po ba yung magiging epekto sa ating damdamin at kilos? Diba sabi po ni Pastor, soatot, ano po yun? Soatot, reap, an action. So, an action, reap, a habit. So, a habit, reap, a character. So, a character, reap, a destiny. So, ganito po, kung ano po yung nasa isip po natin, yun po yung ating kadalasang ginagawa. Yun po yun. Yun yung normal na nangyayari sa katawan natin. Kung ano yung nasa isip natin, yun ang kadalasan natin ginagawa. Halimbawa, magsimula tayo sa negatibong pag-iisip. Ayon po dun sa buhay ni Elias. Ano yung pag-iisip niya? Papatayin ako. Gusto ko na mamatay. Takot siyang patayin. Pero, gusto niya na kunin ng Panginoon. Gusto niya na mamatay. Ang gulo din po ni Elias, no? Ako na lang ang natitirang lingkod ng Diyos. Pinabayaan na ako ng iba. Kasi akala niya mag-isa na lang siya. Wala akong kwenta. Yung mababasa po natin yan sa verse 5, English version. Sa Tagalog po kasi ito yung pagkakasali, no? Ang sabi po doon, wala akong parang binatbat sa mga ninuno ko. Kumbaga, wala siyang kabuluhan kumpara sa kanyang mga ninuno. Di ba yung mga ninuno niya, mga propeta din? Kumbaga, wala siyang binatbat doon, wala siyang kabuluhan, wala siyang kwenta. Yun po yung ibig sabihin po doon sa number 5. Ngayon po, dahil ito yung nasa laman ng isip niya, ano po yung naging damdamin ni Elias? Nalungkot siya, di ba? Pinanghinaan ng loob. Meron pa nga po dyan, hindi ko nalagay, natakot siya, di ba? Meron siyang takot. Bukod doon, natakot si Elias, nawalan siya ng pag-asa. So yun po yung naging damdamin ni Elias, takot,
kalungkutan, panghihina ng loob, at kawalan ng pag-asa. At nung ito ay naramdaman niya, ano sunod niyang ginawa? Lumayo sa Diyos. Tumakbo, palayo, di pa po, ano pa po? Hiniling sa Diyos na kunin na ang kanyang buhay. So yun po pag negatibong kaisipan. O halimbawa, tayo po ay magiging advisor ni Elias. Paano natin siya i-encourage na manumbalik sa Diyos, no? Ito naman po yung resulta ng positibong pag-iisip. Ayan. So kanina negatibo, ngayon naman po ay positibo. Yung una isip niya na nanalo siya sa labanan sa mga propeta ni Baal at Asherah. Diba? Yung himalang ginawa niyang pagbababa ng apoy. Ano pa? Pinakain siya ng anghel ng Diyos, di ba? Kumbaga sa hotel, serve at beg. Ano po ba yung tawag doon? Yung kinainan siya. Ano pa po? Nagigtas ang Diyos ng 7,000 pang lingkod. Actually, marami pa pong ginawa ang Diyos. Dininig yung panganalangin niyang huwag umulan. Bumuhay siya ng patay. Pinakain siya ng uwak. Pinainom siya sa batis ng kari. So, ang daming kabutihang ginawa ng Diyos sa buhay ni Elias. Kung yun po ang iisipin niya, ano yung magiging damdamin? Pag-asa. Ano pa? Lakas ng loob. Magiging mapagpasalamat. At ano yung magiging kilos niya? Dahil siya ay na-inspire. Di ba? Na-inspire siya. Susundin niya ang Diyos. Tatapusin ang tungkuling ibinigay ng Diyos. At sasambahin niya ang Diyos. Alam niyo po ba sa bagong tipan, meron din. Binugbog pa nga, hinagupit. Kilala niyo po si Pablo at si Silas sa Gawa chapter 16. Kung mababasa po natin iyon, si Pablo at si Silas ay ginagawa yung kalooban ng Diyos. Pero habang ginagawa nila ito, sila ay binugbog, hinampas ng paulit-ulit, inubaran. At kinulong pa sila nang hindi man lang pinagtatanggol yung sarili o pinagpapaliwanag. Tinanong lang sila ng basta-basta, kahit may karapatan silang magpaliwanag. At alam niyo po ba, imbis na sila ay magmukmok, magalit sa Diyos, malungkot, maaari po ba kung ano po natin to sa Gawa 16 verse 25? Gawa 16 verse 25, maaari po bang pakita po natin? Nasabi po doon, nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin at umawit ng mga himno at nakikinig naman ng ibang mga bilanggo. Ito, binugbog na, hinampas pa ulit-ulit, hinubaran, kinulong nang wala namang sapat na dahilan. Sa Gawa 16 verse 25. Pero ano yung naging tugon nila dun sa nangyari sa kanila? Ang sabi po doon, 16 verse 25. Ang sabi po doon, sila ay nanalangin at umawit ng himno sa Diyos. Sila po ay nagpuri. No? 16 verse 25. 16. Ayun. Sila po ay nagpuri, nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nanalangin at umaawit ng mga himno. Sila po ay nagpupuri sa Diyos. Binugbog ka na nga. Pinahirapan ka na nga. Diba? Hinampas ka pa ng paulit-ulit. Nakulong ka pa nang wala ka namang ginagawang kasalanan. Sila po ba ay naawa sa sarili nila? Hindi po. Nagalak pa sila. Nagpuri pa sila sa Diyos. Kaya nga po, yung mga bilangguan, marahil namamangha. Itong mga doon nakakulong na, kumakanta-kanta pa. Di ba po? At dahil doon sa kanilang pagpupuri sa Diyos, anong nangyari? Lumindol ng malakas. At nakalagan lahat sila. Yung mga kadena nila, nakalag. Yung mga tanikala nila, nabukas ang mga pinto. At sila ay niligtas ng Diyos. Hindi lang yun. Meron pa po doong nais magpakamatay sana, nabantay ng bilangguan. Pero anong nangyari? Nasyaran pa nila ng salita ng Diyos. Ganun po, pag positibo ang ating pag-iisip, gaya po nila Pablo at Silas, wala pong imposible. Bagaman hindi sa lahat ng panahon ililigtas tayo ng Diyos sa kapahamakan. May mga pagkakataon na loloobin niya na tayo ay dumaan sa pagsubok. Pero ang sabi ng Diyos, lagi mo akong
kasama. Palalakasin kita. Hindi kita iiwan, di papabayaan man. Yun po yung sabi ng Panginoon. Yun po ang kanyang pangako. Yan po. Mga kapatid, dapat nating alalahanin na hindi tayo Diyos. Pakisabi nga po sa inyong katabi, hindi ka Diyos. Ayan. Kaya huwag po natin tignan ang mga pangyayari sa ating buhay o sitwasyon sa ating buhay ayon po sa sarili nating pananaw o kagustuhan. Marami tayong gusto eh. Gusto mo itong mabago, gusto mo na maging malago yung ministry, di ba? Marami tayong gusto. Lahat ng kalooban ng Diyos eh. Pero tandaan po natin, meron siyang tamang panahon. At meron siyang tamang paraan. Nais ni Elias na magkaroon ng pagbabago sa puso ni Ahab. Agad. Pagkatapos ng pagpapala ng apoy ng Diyos sa bundok ng Carmel. Isang ganun po tayo sa mga malaki sa buhay, no? Yung pagsiran mo ng gospel, gusto mo agad makakilala. Kasi po ako, nung una po akong mananampalataya, nung minsan naalala ko, sinaran ko yung nanay ko ng gospel. Iniisip ko, kinabukasan, magkakaroon na agad ng pagbabago sa kanya. Pero, ano pala yun? Hindi agad-agad. Hanggang ngayon din, nananalangin pa rin ako na ang aking buong sambayan ay maligtas. 15 taon na po akong mananampalataya at patuloy na nanalangin na lahat po sila ay makasama ko sa paglilingkod sa Panginoon. Pero hanggang ngayon po, hindi pa ako tinutugon ng Panginoon. Bagaman may ilan ako nakakasama, pero hanggang ngayon, makikita niyo naman po, no, hindi pa rin na sinutugon ng Diyos yun. At ako pa rin po ay umaasa na darating ang panahon, lahat po sila ay makakasama ko sa paglilingkod sa Panginoon. Ngunit hindi pala ito ang plano ng Diyos. May mga bagay tayo na hindi kontrolado at ang Diyos lang ang may kontrol. Kaya po ng puso ng tao. Yan. Ang Diyos lang po ang may kontrol ng puso ng tao. Kung titignan po ninyo yung larawan, ito lang po yung kontrolado natin. Pero ito po yung hindi. Kaya mas marami po tayong disappointment sa totoo lang. Mas marami po tayong mga ano ba yung Tagalog ng disappointment? Sibaw po salita, no? Mas maraming kabiguan. At yun naman po ay sinabi ni Jesus, no? Sa mundong ito, marami kayong pagsubok, marami kayong kapighatian, kadalangitan. Ngunit sabi ni Jesus, lakasan niyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Tandaan natin, hindi man natin, ito lang man ang kontrolado natin, yun naman ang kontrolado ng Diyos. Kung gaano kaliit yung kontrolado lang natin, gano'n naman ang kontrolado ng Diyos. Kung ang kontrolado lang po natin ay isang timbang tubig, ang kontrolado ng Diyos ay karagatan. Hindi lang po drum karagatan. Kasi sa totoo lang, marami tayong hindi kaya o kontrolado. Tandaan po natin, ang tanging ang Diyos lamang ang may kakayahang magbago ng isang tao, hindi tayo. Ang Diyos lamang ang may control sa lahat ng bagay. Sabi nga sa unang Korinto, chapter 3, verses 6 at 7, ito po, si Apostol Pablo. Bagaman si Apostol Pablo, magaling siyang mangaral ng salita ng Diyos. Anong sabi niya? Ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, subalit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Kahit mangaral sila ng mangaral ng salita ng Diyos, kung mismo yung tao, ayaw niyang tanggapin ang salita ng Diyos, hindi siya magbabago. Hindi ang nagtanim o nagdidilig ang mahalaga, kundi ang Diyos, sapagkat siya ang nagpapatubo at nagpapalago. Ang Diyos pa rin po ang may say. No? Siya pa rin po ang may kakayanan na baguhin ang isang tao. Sabi rin po sa Roma chapter 8 verse 28, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti. Hindi po para sa masama. Kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Tulad po ng isang barko. Sino pong nakasakay na sa isang barko? Diba? Diba po ang barko, paano po siya lumulubog? Ano yung dahilan ng paglubog ng barko?
Dahil po ba dun sa tubig na nasa paligid niya? Bakit po lumulubog ang barko? Ang laki-laki ng karagatan. Yung barko maliit lang, pero ba't di lumulubog? Kailan lang po ito lumulubog? Hindi, kasi po kaya daw po hindi lumulubog yung barko dahil sa ilalim po nun, meron po yun yung pinapahanginan na ano po yun, yung meron po nung part na nilagyan nila ng init o hangin para hindi yung barko, hindi lumubog. Pero sa katotohanan po, diba, ships don't sink because of the water around them. Tunay po lahat tayo may pagsubok, lahat tayo may problema kasi nasa mundong tayong ito eh. Ships sink because of the water that gets in them. Kaya lulubog ang barko? Pag pumasok na sa loob yung tubig. Ganun din po sa atin. Kapag yung mga problema, pinasok mo sa isip mo, isip ka ng isip. Di ba? Imbis na isipin mo yung magiging solusyon at yung paglapit sa Diyos, inisip mo ng inisip, pinasan mo ng pinasan, lulubog ka talaga. Kasi yun din yung konsepto nito eh. Na pag tayo, pinasok natin yung mga problema na yan, totoo hindi natin kaya yan eh. Pero sabi nga ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayo nabibigatan. Hayaan mo ang Diyos ang magpasan. At ang sa gayon magkaroon ka ng kapahingahan. May kapangyarihan tayong pumili. Pumili kung ano ang ating isipin at kung ano ang magiging tugon sa mga pangyayari sa ating buhay. Nasa atin po yun eh. Ano ba yung pipiliin natin? Mag-alala ng mag-alala o iniwala sa Diyos ang lahat ng bagay. Sabi nga po, di ba sa Matthew, madadagdagan ba ng isang araw ang buhay mo sa kakaalala? Sabi po ng Matthew, di ba? Madadagdagan po ba ang buhay natin sa kakaalala? Sabi po ni Jesus, hindi. Hindi natin masusolve yung problema ng kakaalala. Itiwala natin sa Diyos at the same time, yung parte natin, gawin po natin. Do our best and God will do the rest. Ang sabi nga po dito sa Panaghoy, chapter 3, verse 18 to 19. Si Jeremias din po, dumaan siya sa kawalan ng pag-asa. Kaya sinasabi ko na wala na ang aking lakas at ang aking pag-asa kay Yahweh. Kasi lingkod siya ng Diyos eh. Pero, sinasaktan din siya, hindi naniniwala sa kanya yung kanyang mga kababayan. Sinasabi na siya ay bula ang propeta, pero siya naman ay tunay na propeta ng Diyos. Simpait ng abdo ang alalahinin sa aking paghihirap at kabiguan. Lagi ko itong naaalala at ako'y labis na napipighati. Si Jeremias, dumaan niya siya sa panahon na nawalan siya ng pag-asa, naghirap yung kanyang kablooban, parang puro kabiguan na lang. Pero ano yung sabi niya? Gayon may, nanunumbalik ang aking pag-asa. Paano nanunumbalik? Kapag naaalala ko. Saan ko nagsimula? Sa isip. Kaya nga po, remember God's faithfulness. Kailan nanumbalik yung pag-asa ni Jeremias? Nung naalala niya. Kaya alalahanin po natin. Pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin, sa Kanya ako magtitiwala. Kapag ganito po yung ating naging pag-iisip, kapag tayo po ay nanatiling matatag sa pananampalataya, at lagi po nating alalahanin ang katapatan ng Diyos sa ating buhay, malalagpasan po natin yung mga pagsubok, yung mga disappointments, yung mga kahirapan sa mundong ito. Ano nga po ulit yung unang dalawa na dapat natin gawin upang tayo ay magkaroon ng pag-asa o maranasan po natin yung pag-asa ng Diyos? Ano po yung una? Run to God. At yung pangalawa po ay remember God's faithfulness. Ito na po tayo. Sa ikatlo na po tayo at panghuli. Ayan. Pangatlong R. Rest in God's promises. Ayan. Manatili po tayo o panghawakan natin ang mga pangako ng Diyos.
panghawakan natin ang kanyang mga pangako. Ang sabi po dito sa unang hari, chapter 19, verses 15 hanggang 17, sabi niya po dito, sinabi sa kanya ni Yahweh, bumalik ka sa ilang na malapit sa Damasco. Pagkatapos, pumasok ka sa lungsod at buhusan mo ng langis si Hazael bilang hari ng Syria at si Jehu na anak ni Nimsi bilang hari naman ng Israel. Buhusan mo rin ng langis si Eliseo na anak ni Safat na taga Abel Mehola bilang propeta na hahalili sa iyo. Ang makaligtas sa tabak ni Hazael ay papatayin ni Jehu. Ang makaligtas naman sa tabak ni Jehu ay papatayin ni Eliseo. Pag sinabi po natin tayo ay nananatili sa pangako ng Diyos, dapat po ay sundin din natin kung ano po yung sinasabi sa kanyang salita. So dito po, sa pagkakataon po ito, meron pong inutos ang Diyos kay Elias. Bumalik na yung kanyang lakas, nanumbalik na yung kanyang lakas. Meron na ulit pinagawa ang Diyos sa kanya na dapat niyang sundin upang yung pangako ng Diyos ay mangyari. Ang pananatili sa pangako ng Diyos ay dapat merong kalakip na pagsunod. Gusto mong maranasan yung buhay na ganap at kasiyasiya, pero hindi ka naman sumusunod sa Diyos. Diba? Hindi mo pinapahalagan yung salita niya. Hindi ka gumagawa para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Diba? Paano po mangyayari yung pangako ng Diyos? Yung mga sinabi ko po kanina ng pangalan, maaari po bang pakibalik? Yan po. Ito pong si Asahel, si Jehu, at si Eliseo, yan po yung mga gagamitin ng Diyos upang mangyari yung pangako niya sa Israel, gayon din po upang parusahan sina Ahab at Jezreel. Sina Hazael, Jehu at Eliseo ay malaki ang gagampanan upang mangyari ang kalooban ng Diyos sa bansang Israel. At kailangang sumunod si Elias upang mangyari ang pangako ng Diyos. Hindi lang sa kanya, kundi maging sa kanyang bayan. Ang sabi po sa Roma chapter 12 verse 19, mga minamahal, huwag kayong maghiganti. Ipaubaya ninyo iyon sa galit ng Diyos sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Di ba po, napakasama ng ginawa ni Ahab at ni Jezebel. Hindi lang kay Elias, kundi sa maraming tao sa Israel. Unang-una na sa ating Panginoon. Ang sinasabi ng Diyos kay Elias, ako ang bahala kay Ahab ay kay Jezebel. Huwag kang mag-alala. Meron na akong mga inihandang tao para disiplinahin sila, para maranasan nila ang parusa ko. Yun po yung sinasabi dito ng ating Panginoon. Dahil sa lahat ng kasamaan ng Israel sa pangunguna ni Haring Ahab at Reyna Jezebel, hahatulan na sila ng Diyos sa pamamagitan ni Hazael, Jehu at Eliseo. So, tingnan natin yung kagampanan ng mga taong ito. Simulan po natin kay Hazael. Yan. Si Hazael po, siya na ngayon magiging hari ng Syria. Siya po ang magiging instrumento ng Diyos upang parusahan ng Israel sa kanilang patuloy na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Tandaan po natin, pag may kasalanan, merong kabayaran. Merong kaparusahan. Amen po ba? Ang sabi ng Roma chapter 6 verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sa bawat kasalanan, merong dapat kaparusahan. Merong dapat kabayaran. Dapat natin maunawaan kung bakit gayon na lamang napupuot si Yahweh kapag ang mga tao ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Bakit nga ba si Yahweh ay galit na galit sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan? Alam natin, di ba, siya ay mapanibughuing Diyos. Pero bukod pa doon, ang mga tao sa panahon ito, pag sumasamba sila sa Diyos-Diyosan, meron silang mga karumal-dumal na ginagawa, gaya ng paghahandog ng kanilang anak bilang haing susunugin. Ang sabi po dito sa Deuteronomy chapter 12 verse 31, huwag ninyong gagawin kay Yahweh ang karumal-dumal na gawain nila
sa pagsamba sa kanilang Diyos-Diyosan, gaya ng pagsusunog ng kanilang anak bilang handog. At si Jezebel, pag sumasamba sila kay Baal, at yung iba pang mga nakapaligid na bansa sa Israel, Amalekita, Amonita, yung mga po yan, pinapractice nila to. Yung pagsamba sa Diyos-Diyosan at hinahandog nila mismong sarili nilang anak na hindi naman inutos ni Yahweh. Ganun sila sumamba para lang mapakinggan sila ng kanilang Diyos. At hindi ito kalooban ni Yahweh. Kaya talagang ito ay pinagbabawal niya. Kasi ang Israel, imbis na sila yung maging halimbawa, ginagaya nila yung mga nakapalibot sa kanilang bansa. Nilagay nga sila ng Diyos doon sa gitna para sila ang magliwanag, para sila ang tularan, at hindi sila ang tumulad sa mga masasamang bansang iyon. Yung isa pa po, sino po yung isa? Si Jehu. Pagkatapos ni Ahab, ang susunod na hari ay si Jehu. Yan. Si Jehu po, pag binasa po natin yung unang hari, siya yung instrumento ng Diyos upang parusahan ang sambayan ni Ahab at Jezebel dahil sa kanilang kasamaan. Siya yung ginamit ng Diyos upang mapatay si Ahab at si Jezebel. Yan. Nagkaroon po sila ng labanan at namatay ni Jehu si Ahab at si yan. Patay sa haring Ahab. At yung susunod naman po, kilala po natin si Eliseo, di ba po? Si Eliseo, siya yung kasunod na propeta kay Elias. Ayan. Siya yung naging kahalili ni Elias. Nakasama ni Elias bago siya kunin ng Panginoon. At siya yung nagpatuloy ng mga ipinapagawa ng Diyos kay Elias. Ano man ang pinangako ng Diyos sa kanyang salita, siguradong ito ay mangyayari. Maghintay lamang tayo at magtiwala tayo sa kanyang tamang panahon, tulad ng sinasabi sa Isaiah chapter 55 verse 11. Gayun din naman, ang mga salita na lumalabas sa aking bibig, ang mga ito'y hindi babalik sa akin na walang katuturan. Tuto pa rin ito ang aking mga balak at gagawin ito ang aking hinanais. Diba po? Kapag ang Diyos ay may sinabi, sabi sa Isaiah 55, hindi yan babalik ng walang kabuluhan. Tuto pa rin ito ang lahat ng kanyang balak. Tiyak po yun, mangyayari. At sabi rin po sa Isaiah 40 verse 31, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Magpapanibagong lakas. Lilipat silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi mahihina. At kahit sa huling yugto ng buhay ni Elias, alam niyo po ba, naggumawa pa rin ng himala si Yahweh sa kanya. Sa lahat ng propeta sa Biblia, sa lahat ng mababasa natin sa Biblia mula Genesis hanggang Revelation, dalawa lang ang hindi namatay. Sino yung dalawang yon? Yung kinuha lang ng Panginoon, hindi namatay. Literal. Si Enoch, di ba si Enoch, naalala niyo po sa Genesis? Dahil siya ay lumalakad sa Panginoon, ang ginawa ng Diyos, kinuha siya sa pamamagitan ng ipo-ipo. Si Elias na gusto nang mamatay at kunin ng Panginoon. Tingnan mo yung pabor sa kanya ng Diyos. Kinuha si Elias sa pamamagitan ng karwahe. Ayan. Tignan po natin dito sa Ikalawang Hari, chapter 2, verse 11. Sabi po dito, patuloy silang nag-uusap habang naglalakad. Walang ano-ano'y sa pumagitna sa kanilang isang karwaheng apoy na hila ng mga kabayong apoy. Nagkahiwalay sila at si Elias ay inakyat sa langit sa pamamagitan ng isang ipo-ipo. Yan po. So si Elias po ay inakyat sa langit ng karwaheng apoy at po ng ipo-ipo. Si Enoch din naman po, kung maalala natin sa Genesis, siya po ay kinuha na lang din ng Lord. Kumbaga ni-rapture ng Lord, no? Hindi sila namatay dito sa lupa, kundi kinuha sila agad ng Panginoon.
po natin dito na ang Diyos ay nananatiling tapat po sa kanyang mga pangako. Ano lang kailangan po natin gawin? Alalahanin po natin ang kanyang mga pangako at ito ay sundin. At bago po tayo tuluyang magtapos, balikan po natin yung tatlong dapat po natin gawin upang maranasan po natin yung pag-asa na nagmumula sa Diyos. Ano po yung una? Run to God. Pangalawa po? At pangatlo po ay rest in God's promises. At ito na po, sa akin pong pagwawakas, nais ko pong iwan ang mga salitang ito mula sa Roma chapter 5, verse 2. Maaari po ba natin sabihin ng sabay-sabay o basahin ng sabay-sabay? Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo, tinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y nakakabahagi sa kanyang kaluwalhatian. Sabi nga po ng Apostol Pablo, bagaman maraming kapagitaan, madalanghatian, pagsubok, suliranin sa mundong ito, pero hindi nito maikukumpara yung kaluwalhatiang ating matatanggap pag tayo na ay bumalik sa ating Panginoon. Kaya nga po, lagi tayong umasa sa Panginoon. Lagi tayong umasa sa Panginoon. Tingnan po natin yung acronym ng HOPE. Ano po yung ibig sabihin ng HOPE? Hold on to God's promises every day. Panghawakan po natin ang mga pangako ng Diyos sa ating mga buhay. Inaanayahan ko po ang lahat ay tumayo at sa oras po nito, patuloy po tayo na manalangin sa ating Panginoon at umawit po tayo sa Kanya ng awiting. Humihingi po ng pag-asa. Ano man po yung ating nararanasan, ano man po yung ating mga pinagdadaanan. Ang sabi po ng Panginoon sa Kanyang salita, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan man. Ako ay kasama mo hanggang sa wakas ng daigdig. Sa oras pong ito, awitin po natin, ikaw lamang ang kailangan. Sa lagas ng buhay, minsay madilim, minsay madilim, at wala ng kulay. Puso't isip ko'y kulong-kulong. Di alam kung saan tutungo. Di alam kung saan tutungo. Narito ako, Panginoon. Narito ako, Panginoon. Lumalapit sa'yo. Lumalapit sa'yo at nagsusumamo. Salamat at ako'y natagpuan. Jesus, minsan pa po natin awitin sa pagtahak sa landas ng buhay. Sa pagtahak sa landas ng buhay. Minsa'y madilim at wala ng kulay. Puso't isip ko'y kulong-kulong. Puso't isip ko'y kulong-kulong. Di alam kung saan tutungo. Di alam kung saan tutungo. Narito ako, Panginoon. Narito ako, Panginoon. Lumalapit sa'yo, nagsusumamo.
Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang hari na mahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, ginawa mong lahat. Pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papatay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay mo. Sundin ang loob mo, sundin ang loob mo. Iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, ganyan para sa amin. Panginoong Jesus, umiinit ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, dahilan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Maliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang hari na mahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas.
Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nandiyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka.
nagmamalasakit, at nagmamahal sa amin. Humingi po kami ng kapatawaran kung minsan kami ay hindi nagtiwala sa iyo, hindi namin inalala ang iyong kabutihan, ang iyong mga pangako, at ang nanaig sa amin ay yung mga negatibong pag-iisip at yung mga negatibong bagay. Tulungan niyo po kami na simula sa araw na ito, lagi naming alalahanin kung gaano kakabuti, kung gaano kakadakila sa aming mga buhay. At sa panahong nais na namin sumuko, sa panahong nais namin tumalikod sa iyo, tulungan niyo po kami na lumapit sa inyo, magpakumbaba, at magpasako po sa inyong kapangyarihan. Sa umaga pong ito, sa inyo po namin tinitiwala ang lahat ng aming mga alalahanin, ang aming mga suliranin, ang aming mga pinagdaraanan, ang mga pagsubok sa aming mga buhay. Batid mo ang lahat ng ito, ito'y hindi lingid sa iyong kalaman. Hayaan niyo po, bigyan niyo po kami ng lakas, bigyan niyo po kami ng karunungan, bigyan niyo po kami ng kakayanan na manatili sa iyong salita, manatili sa iyong mga pangako, at ito po ay gawin namin, sumunod po kami sa iyo. Maraming pong salamat. Sa inyo po namin binabalik lahat ng papuri, pagdakila at pagsamba. Ang lahat ng pinagtagumpay na anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Hallelujah! Salihan po natin ang katagumpayan ng gawain ng ating Panginoon at ang kanyang katapatan sa buhay ng kanyang mga anak na minamahal. Karapat-dapat! Palakpak po natin ang ating mga kamay. Ikaw ang pasimo